shout out sa itong makikison ng cacao farmers from Luzon, Visayas, ug sa Mindanao. Makikisunan hapon naman naton habwa ang ato ang giperment. Iniani siya alas 5 nya, wala man tay init kay solar dryer man dire atong plastaran. Mag-una-una tag drying, mag night drying ta, dark drying kay wala may suga. So dark drying ta makikisunan. Mga cacao farmers, aron ato ang mga cacao beans, dili na ta mag sorting sa pagbulad nato kaning pag-ukay nato sa mana ato nang naman og kuha ang mga flat nga mga cacao beans ug kaning mga nasagol, dili ni malikayan nga nay masagol ani mga placenta. Ato na siyang kuhaondaan sa atong pag-ukay aron malimpyo ang ato ang mga cacao beans nga ato ang numero 1 atong ibaligya sa market para ma-appreciate pa ng mga buyer na ingon nga ay nindot kay maayo yang baligya ng mga cacao beans. Walay mga piyasot tungod kay ato nang gipilidaan sa ato palang pag-ukay. Walay mga subok wala siya kani siya man siya ang mga placenta or subok sa Bisaya. Placenta katong nagunit sa liso, mo to siya ang placenta, mo to say subok sa Bisaya, no? Nya samtang kaukay ato ang pangkuhaon ni mga flat beans pares ani aron dili na ta mag sorting human sa pag drying nato. Ana lang mga kagisunan ng mga cacao farmers, mga cacao farmers, no? Sa panahon nga kita nagaukay ato apong anamon pagpili kaya ron dili dako ang trabaho sa pag-sorting unya. Mag-sorting mo. No, wala na siya mga piyasot, wala na siya mga subok or katong mga placenta. Kinahanglan nga ato ang anam-anamon sa pagpili. Kasi tingala mo anong nag-ukay ko gabi ako alang ni siya kaya dili pa man ta katulugon, wa pa man tagi bati og katulugon. Ato lang sang pangukayon aron nato ang pilion kuha na ning mga subok, mga placenta ug may kapan nato nga mga piyasot kayo tungod ni sulod ato siyang pang tanggalon maparesan ni siya ganong ana may mga piyasot nga mga liso kana siya usa ka hinungdan kung dili perfect ang pollination sa mga pollinator nato sa cacao nga mga tagnok na ginasiya nahitabo nga mga nipis kayo kay kuwang siya sa pollination. Ug ikaduhang hinungdan kung wala ta gaabuno sa tuang mga cacao wala siya nga nipis piyasot na tingala mo nga dagko man tang ako mga liso sa kong mga cacao mga W10 pero pagkauga na wa na may unod mo na siya ang hinungdan pud siya nga magpiyasot manipis tungod kay wala mo gaabuno. Ang uban pod mingon yun sila ang UP18 dagko puro ko UP18 halos wala na may unod ni nipis naman kayo tungod kay
wala po siguro mo ga abono sa inyong mga kakao. Muna kinahanglan mga kigisunan mga kakao farmers, ato ang atimanon pa kayo ang atong kakao farm, labi na gidron nga mahal kaayo ang presyo sa kakao. Kapila gipilo murag katulo man siguro o kaduhag tunga. Sa una katong katrabaho pa ko dito sa Davao sa Casco Commodity Incorporated, kami man ang ga-export sa kakao ngadto sa Bari, Kalibo. Ang presyo ato pagsugod yun na mo 90 pesos ning taas-taas nakaabot og pinakataas ato nga time 125, maubos siya sa 120, 118 ana ang duwa sa kakao kaniadto. Ito nga nahawa ko sa kakao industry, naundang ko sa kakao industry kay nagtrabaho ko sa GY Enterprises sa logistics. Hangtod nga naabot ko diri sa Bohol. Dako akong katingala kay kadtong summer ni kalit pagsaka ang presyo sa kakao murag rocket. Ang pagsaka niya paspas kayo, mga perting lipaya sa mga kakao farmers. Kaysa hataas nga panahon sa pipila ka mga katuigan dito gid sila nakatilaw nga dako gid sila income sa kakao. Kaniadto makigisunan katong gatrabaho po ko sa Pasko, ang among palit ato kaniadto na siya sa 110, 105 palit na mo sa mga farmers. Ang mga farmers kaniadto mahalinan og usa ka sako, dako na ilang kalipay nga 6,500 ang halin sa usa ka sako nga kakao ikumpara sa usa ka sako nga mais. Karon mga kisunan katong nagpresyo og 350 ang kilo sa kakao, pila ang kitaon sa usa ka farmer sa usa ka sako? Ana siya sa 17,500 pesos perting dako inya mingon mo nga kakao farmer lang man siya, farmer lang, kakao farmer lang, pero kinsay dako income, dako pagod income ang farmer sa kuha, mga kakao farmers dako pa sila income sa kuha niya. Sila pod mo sa hinungdan nga aduna kita yung mga chocolates, aduna kita yung mga kakao powder, kay kung wala sila dili ta makatilaw og chocolates, dili ta katilaw og mga kasama ng mga kakao powder karon, mga Miswis, Ricoa diri sa lokal nato kung sa pananguban. Milo, ang Milo gikan na sa kakao, Ovaltine gikan na sa kakao, cosmetics, mga lipsticks, adunay mga lotion, kanang mga petroleum jelly, no gikan na siya sa kakao. Labi na yung sa mga Vaseline nga mga products gikan na siya sa kakao. Una ang kakao makigsunan halos magamit ang tanan nga parte sa kakao. Ang yang tipaka, yang pads kanang binuka na to inig mag buak ta kakao, pwede na siya himuon og uling, ginahimo po na siya og mga souvenirs, gilingon na siya ibulad, himuon na siya og kung diri sa bowl pwede na siya himuon og tarsier, ipurmag tarsier, kanang mga keychain nga na nakabutan dito ay labol, pwede na siya himuon niya. Napagyod akong nahimamat na ko itong usa ka babae na nakaseminar daw siya dito sa Cebu. Ang kanadaing presko nga inablihan sa kakao tipaka
panitan din na siya, kuhaon to siyang katong outside skin ang dito sa sulod, i-slice og nipis, ibulad, pagkauga, galingon, mahimo na siyang cacao flour. Ug ang mga produkto ana, cacao cookies. So daghan kay kagamitan ang mga dahon sa cacao, himo na siya mga bags. Katong dito po ko sa Davao, adunay ato dito ako nag-guide na ato migo sa cacao farm taga Yupe Los Baños. No, mo kandak sila seminar training sa mga women's dito sa Davao para maghimo og mga bags gamit ang mga dahon sa cacao. O muhimo po sila og mga souvenir items gamit ang dahon sa cacao. Ila pa gina siyang i-fossilize, barang himo siyang calavera, preserve decorations. Unya nagresulti po tong ilang kauban nga ang dahon sa cacao day pwede siya himuon og uling, mo danay the best nga projects para sa mga women's. At himo na siya kining uling nga na siya isagol nga mo himo siya tibuok, mo siya pang supply sa mga ginasal. Gani sa Davao si kanhing kauban nato nga gahatag pud og lecture sa cacao, si Grover Roset. Hindi kami nakaila ni kanhing Grover Roset ga himo to siya og uling pinaagi sa tipaka or pad sa cacao. Ang sulti niya supply siya sa mga inasal man yata, sulti sa akong amigo nga si Boy. Kuwang pa daw ang yang gusto niya supply nga uling. Sa umasaw na sa Lorenzo Plantation pa ko ang kanang bag-ong gibuak nga mga pad sa cacao, ipaagi na mo nag-chopper, i-chop na siya nipis, mo ipakaon sa mga baka. Kay kitong dito ko nagtrabaho sa Lorenzo Plantation and Ranch Corporation. Adunay mga rubber plantation, coconut plantation, ug cacao plantation, ug adunay mga baka. Mo to siya niya. Ini kaudto katong gi-chop nga mga pad sa cacao, mo to ang ipakaon sa mga baka. So walay usik. Kung dili ta makahimo ana kay wala tay kagamitan, pwede na siya atong palaton, ihimong compost, atong iabono, organic fertilizer, kay ang cacao pods dako siya potassium content. So ibalik nato sa cacao, sa mga punuan atong iabono, dako siya kagamitan mga kaigsunan. Nya sa atong mga bunga, makakuha ta dihag mga cacao juice, makakuha ta dihag atong himuon og cacao wine, cacao vinegar. Nya dito sa atong mga liso, mga cacao nibs, nya atong galingon. Ang nibs para siya sa tableya, para sa chocolates, dark chocolates, milk chocolates. Kung gusto po mo og white chocolate, diha gyapon nagikan sa cacao butter or mantika sa cacao. Kung kamo gikagid-kagid, adunay mga ulat-ulat, matanggal na siya, pinaagi sa cocoa butter, sa mantika, sa cacao. Kung nakihinumdum mo kaniadto ang ginahimo sa mga katigulangan, mupalit sila ng mantika di cacao para ihidid sa ulat para matanggal muna siya ang cocoa butter or mantika sa cacao. Ito pang usa katong Cebu di macho mga kaigsunan. Daghag kagamitan ng cacao. Kani makikisunan ako itudlo sa inyo kay hindi nakadiri sa umoa nakaanhi nag-tour
usa siya ka doktora sa Clarin diri sa Bohol. Ang sulti niya, tagpila daw ang akong baligya sa bunga sa kakao, kay basin daw kung adunay siya nga po'y pasyente nga gigweter ang kanilang bunga sa kakao, magisunay kaning linghod pa, ato na siyang kuskuson nato siya paghuman itapal diri sa gweter. Sulti pa ni doktora nga murag 5 na siguro ka kapasyente niya ang wala nagpa-opera, naayo ang gweter bisan pa og toxic gweter, basta siya lang yun siya og tapal sa kinuskus nga kakao maayo. Mao pay sulti sa iyang mama. Ang iyang mama dito sa Valencia, Bukidnon, nagpuyo kay di nakapalit sila dito og yuta, nag-farm sila dito. Mao pay sulti sa iyang mama, kay mao putoy tambag niya dito sa kanang mga naigi goiter. So daghan og kagamitan ang kakao, pwede rin siya itambal. Gani kung katong ako nasamad, sirit-sirit ang dugo, ang akong gikuyugan ato sa pag-tour mga Singaporean, nadlok sila, nakinumduman ko kay sa gamay pa ko sa una, kumasamad, di nga mata kong lulo nga magkuha lang ka ng linghod nga bunga sa kakao, kuskuson, may ibutang sa samad para muundang ang dugo. Ito siya kung gihimo, tingala ang mga Singaporean nga na undang ang pag-agas sa dugo, kaya kung gibutangan atong kinuskus nga linghod nga kakao. Wala mga kagisunan nga mga kakao farmers, daghan kay tag mahimo sa kakao, mo nga ang kakao bililhon gid mga kaigsuunan. Ug gani diri sa to sa Pilipinas, adunay may mga nannulo diri nga mga foreign investors nga nag buying sa kakao tungod kay in demand kayo ang chocolate. Walay laing tanom nga pwede mahimong chocolates sa akong hibaluan gawas sa kakao. Kanang uban nga mga tanom, mga prutas o sa padya mga additives lang na siya sa chocolate, kanang mga almond, kanang uban nga mga nuts, isa na siya cashew or kasoy sa tuwa, kanang mga pili, additives na siya sa chocolate. Mana siya nga kinahanglan yun magtanom tag kakao, kay diri sa tibuok kalibutan pipilara kanasod ang pwedeng mutanom og kakao. Katulad mga nasod nga anaa sa duol sa equator, no, katong mga tropical countries ug mga subtropical countries. Kaniadto ana na siya sa mga 32 masiguro 33. Karon ana na sa 54, kay ang Japan adunay mga lugar nga pwede silang mutanom og kakao. Ang Taiwan adunay parte sa Taiwan, province sa Taiwan nga pwede mo tanom og kakao. Ang Thailand na napoy mga probinsya sa Thailand nga pwede mo tanom og kakao. Gani magigsunan sa Asia, ang Pilipinas ang pinakauna nga nasod nga nagtanom og kakao. Kaya ang ato ang kakao dala sa mga Kastila gikan sa Mexico. Unang naabot ang kakao diri sa Pilipinas kaniadtong 1670, dala ni Pedro Bravo de Lagunas, ug dito siya natanom sa San Jose, Batangas. Mo na nga naanatay mga kakao kaniadto pa lang 1800s. Ang Pilipinas gahimo na og tableya. Gikan sa Pilipinas gidala ang kakao dito sa Java, sa Sumatra, Indonesia, hangtod nga naabot siya dito sa Malaysia, naabot siya dito sa part sa Papua New Guinea, naabot siya sa Vietnam, naabot siya sa India, ug sa uban pa nga parte sa Asia nga diin pwede mo tanom og kakao. Ang number 1 kakao producing country in the world ang Ivory Coast sa West Africa, ikaduha ang Ghana sa West Africa gihapon,
ikatulo ang Indonesia diri sa to sa Asia. Ang Pilipinas anaara sa ika-24. Ug diri sa Asia, syempre number 1 ang Indonesia, ikaduha ang India, ikatulo ang Pilipinas, ug ikaapat ang Vietnam. So katura mga igsunan, og shout out sa inyong tanan ng mga co-farmers, ug mayong gabi sa ato ang tanan. Bye bye.